Ang K136 Koryong multiple launch rocket systems mula South Korea, bakit nga ba hindi matutuloy? Ang mga ito nga po mga idol ay ang mga MLRS na ipinangako ng South Korea sa ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang K136 Koryong mga idol ay isang South Korean 36 extended rocket artillery system na dinevelop noong 1981. Ang research and development nga po para sa K136 Koryong ay nagsimula noong 1973 bilang parte ng Agency for Defense Development. Ito nga po ang magiging tugon sa BM-21 122mm multiple launch rocket system ng North Korea. Ito nga po ay tinesting noong 1978 at base nga po sa initial model ng K136 ay dineploy nga po ito noong 1981. Kalaunan mga idol ay nagkaroon nga po ng improved model ang K136A1 Koryong, kung saan dinagdag nga po dito ang stainless steel launch tube at hydraulic system. Ito nga po ay dineploy ng South Korean Army simula 1987 hanggang 1991. Ang K-33 at K-38 rockets ay meron nga pong ranges na 36 km at 30 km. Ito nga po ay dinevelop noong 1988. Ang weapon system nito mga idol ay dinisenyo, tinesting at minanufacture ng Korea para sa field artillery at artillery system. Ang Daewoo Heavy Industries nga po ang in charge sa production, habang ang rocket naman ay gawa ng Hanwha. Ito nga po mga idol ay may bigat na 16.4 tons, may haba nga po itong 7.7 meters, width na 2.5 meters at height na 2.9 meters. Meron nga po itong iba't ibang caliber, ang 130mm 36x1 para sa K30, 131mm 36x1 para sa K33, 130mm 36x1 para sa K37 at 130mm 36x1 para sa K38. Ang rate of fire nga po nito mga idol ay 36 rounds in 18 seconds. Ang effective firing range naman mga idol ay 23 km para sa K30, 36 km para sa K33, 22 km para sa K37 at 30 km para sa K38. Ang maximum speed nga po nito mga idol ay 80 km per hour. Ang Philippine Army mga idol ay nakipag-negotiate sa South Korean government upang mag-transfer ng mga MLRS launchers sa bagong activated na MLRS battalion ng Army Artillery Regiment. 3 batteries nga po sana ng mga K136 Koryong MLRS mula South Korea ang inaasang i-deliver sa ating bansa noon pang 2020. Ngunit dahil nga po sa COVID-19 pandemic ay ilang beses na delay ang proyektong ito. Base nga po sa mga impormasyon mga idol ay mukhang hindi na nga po matutuloy ang pag-transfer ng mga K136 Koryong mula South Korea patungong Pilipinas. Isang malungkot na balita nga po ito para sa ating lahat, ngunit marami nga rin po ang natuwa dahil ibig sabihin nito mga idol ay mga brand new units ang pinaplanong bilhin ng ating bansa. Isa na nga po sa posibleng bilhin ng ating bansa ay ang HIMARS na gawa ng Estados Unidos. Ayon nga po sa mga viewers natin ay mas maganda pang bumili na lamang ng mga bagong multiple launch rocket system para sa Philippine Army at Philippine Marine Corps. At nang sa ganun mga idol ay mas advanced, mas bago at mas moderno pang mga units ang mabili ng ating bansa. Bukod pa dyan ay mas mababa nga po ang maintenance cost nito at mas haba pa ang service life. Kung ako rin ang tatanungin mga idol, ay mas mabuti pang bumili na lamang ng mga brand new multiple launch rocket system ang ating bansa. Ngayon nga pong nasa ilalim tayo ng modernization program ay hindi nga po imposibleng mangyari ang ating gusto. Bagamat hindi na nga po natuloy ang pag-transfer ng mga K136 Koryong MLRS sa ating bansa, ay meron naman nga pong posibleng maging magandang maidulot ang pangyayaring ito. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!